Hello guys! Mapagpalang araw po sa atin lahat at mayroon po tayong tatalakayin about po sa yung bang mapagmalaki, mapagmataas. Alimbawa po tayo ay nakahangat sa buhay na tayo'y walang-wala na umangat ang buhay natin. Nagkaroon tayo, dapat laging nakaapak sa lupa ang ating mga paa at huwag tayo lumipad ng pinakamatayog na lipa dahil pag tayo po ay bumagsak, bali-bali po ang pakpak natin. Ano? At kung tayo po ay umangat sa buhay, sana po yung mga paa natin laging nakaapak sa lupa at bumagsak man tayo, ay makakatayo tayo ng tuwid. Di ba po? At gaya nga dito kay Christy, ha? Christy, makinig ka, no? Dahil ang sabi mo sa akin, ako ay mayabang, ano? Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ako nagmamayabang. Kung kaya ko din, kagagawin ko. Kung hindi ko kaya, hindi ko gagawin. Ano? Christy Tamayo. Palagay ko, kilala naman kita, Christy Tamayo, ano? Dahil ako, kung wala ako, hindi ko pinipilit ang sarili ko para magpasikat. Pero hanggat kaya ko, gagawin ko. Hindi ako kagaya dyan ng iba o nakaangat lang, nakaahon lang sa kahirapan. Pero ang akala mo kung sino na pong siya na ang Panginoon. Diba? Ako yung marami po mga kapatid na nakilala dito sa social media na nasubaybayan ko po talaga. Ano? Na umangat lang, nagkaroon lang. Akala mo kung sino nang hindi mo na siya kayang hawakan. No? At para bang yung siya na, yung may kapangyarihan sa lahat, 'di ba? Yun po ang hindi maganda. Kasi, pag yung napakatayog ng lipad mo na bumagsak yan po ay talaga pong bali-bali po niyan ang mga buto-buto. Di ba po? Sa totoo lang po mga kapatid, ako madalas kong sabihin ito sa vlog ko, sa mga upload ko, or kaya sa live ko na ako po talaga ay galing sa mahirap na pamilya. Dahil sa kahirapan po ng pamilya, nagsikap po ako. Dahil ayaw ko pong minamaliit ang aking mga magulang. Diyan po nagsimula ng pangarap ko sa buhay. Kaya 13 years old pa lang ako, umalis na ako ng Bicol. Nagsapalaran at ito nga po mga kapatid, nagtagumpay. Pero ang pagiging tagumpay po ng lahat ng pamilya ko. Magpinsan ko, makakamag-anak ko, kung ano man ang mga problema, Malo de los Santos po yan ay hindi nagpapaiwan. Nagbibigay at nagbibigay po yan dahil yan po ang turo sa akin ng aking magulang. Sabi nga ng papa ko, nang nabubuhay siya, pwede tayong tumulong sa kapwa natin dahil tayo ay binayayaan ng biyaya talaga. Yung kagaya ko po, na kahit papaano po nagkaroon. Kaya ako po, tumutulong din po ako sa abot ng kaya kong ibigay sa kapwa ko. Mahirap. Pero hindi ako yung nagmataas, nagmalaki na kung anong mayroon ako ngayon. Dahil yan nga ang sinasabi na kapag tayo nagmalaki, yan ay pagsubok lang sa atin ng Panginoon na binigyan tayong biyaya, babawiin at babawiin yan sa atin kung tayo ay mapagmalaki. Gagawa si God ng paraan para maranasan niyo uli kung anong dati kayo. Ganun po. Ngayon, sabi nga sa akin ng tatay ko,
Pasalamat ka na dahil nagtagumpay ka sa iyong pangarap. Pero wag mong sayangin ang tagumpay na yan dahil yan ay pagsubok lang sa atin. Kaya dapat laging nakaapak sa paa ang mga paa mo. Dahil kung madapa ka, madali ka lang makakabangon. Tama po yan. Kasi marami ako dito ngayon nakikita sa social media, tumaas lang, yumaman lang, nagkaroon lang, hindi nakilala kung sino sila noon. Kaya ako para sa akin po, lagi kong binabalikan, inaalala kung ano kami noon. Yung kahirapan, dahil yun po ang nagpapatatag. Yun po ang nagpapaalala sa akin kung ano ako, kung ano kami noon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng lakas na hanggang ngayon. Dahil po, nakakatulong po ako sa kapwa natin, nakakatulong po ako sa pamilya ko, sa mga kapatid ko at nanay at tatay ko. Naibigay ko po yung maranyang buhay. Diba? Napapagamot ko po ang magulang ko. Yun po ang ipinapasalamat ko dito sa ibabaw ng lupa. Dahil pag tayo naman po, una-una lang naman tayo mamamatay. Kung ano man po mayroon tayo, hindi natin yan madadala sa hukay. Ang mahalaga po, yung maaalala tayo ng mga tao na ito si Malo de los Santos, kahit ganyan ang ugali niya, mapagbigay. Hindi ko na sinasabing mabait ako dahil dito sa lupa walang mabait. Nasa sa atin po lang yun, di ba? Pero ayaw ko naman magyabang nung wala naman akong ipagyayabang, no? At hindi natin kayang tanggapin kung ano pong mga pagkakamali natin. Magsasalita tayo laban sa kapwa natin. Pero naman po, later on, tatanggihan. Di ba? Yun po ang malaking kasalanan sa Diyos. Na nagsasalita tayo, nangahamak tayo ng tao, pwede dapat panindigan natin. Hindi yung tatalikuran natin. Dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam, nakakakita kung anong mayroon tayo, kung anong mayroon ng pag-uugali natin. Huwag natin dadaanin sa kayabangan. Kapag tayo po ay umangat sa buhay, magpakumbaba. Dahil tayo po nakilala bilang isang charity vlogger. Kaya nga po maraming nagtatagumpay na charity vlogger at hanggang ngayon kagaya ni Daddy Frankie na talagang pinatunayan niya ang pagiging mababa ang kalooban, ang pagiging charity vlogger niya. Kaya saludo pa rin ako kay Daddy Frankie dahil isa siya sa mga sinubaybayan ko na mga sinuportahan kong charity vlogger na pag tayo po ang nagpadala, wala pa yan naka-respond na po sa akin. Mama Lu, salamat, saan po natin ito bibigay. Diba? Ganun po talaga dapat. Hindi yung i-ignore tayo hanggang sa nakalimutan na, hanggang sa wala ka ng update. Dapat po tayo ay nagpapadala sa mga sinusuportahan natin. Updated ka kaagad dahil iyan na po na pinadadala natin. Yan po ay pinaghihirapan. Pasalamat na lang po kayo dahil kayo ay nakikita namin na karapat-dapat suportahan. Kaya alam niyo po, sabihin natin na talagang proud na proud ako kay Daddy Frankie. Dahil agad-agad niya binibigyan ng pagpapahalaga kung tayo man po ay nagsusuporta. Kahit anong busy natin, mga kapatid. Dahil si Daddy Frankie, alam natin na nasa ibang lugar. Pero nagagawa niya pa rin po yung ma-update ka po, mga kapatid. Di ba po? Kaya mga kapatid, sana marami pang mga charity vlogger na makagaya po kay Daddy Frankie. Hindi ko naman sinasabing tularan. Yung mga
Gaya po nila Sir Tikram, Daddy Frankie, Pugong Biyahero, ay dapat po natin yan tingnan dahil sila po yung talagang nakikita natin na tunay ang pagtulong sa kapwa natin na hindi nanunumbat. Ano? Ako si kay Daddy Frankie di ko man lang nakita na ano, oo, kagaya kay Ansing noon, siyempre napikon, nakalain mo sasabihin na ngawa ka na ngawa. I missed you talaga, Kuya Oliver. At siyempre, kay Nanay Ansing, na-miss natin din po yung mga kakulitan nila, no? Pero, sana ay magkabalik na nga para ma-update tayo ni Daddy Frankie dito kay Kuya Oliver or kila Kuya GJ, Nanay Ansing, kung ano na po ang nangyayari. Dahil si Ballpoint man talaga yan. Never ko po yan na nakita na kahit pinagkatiwala ni Daddy Frankie si Kuya Oliver, never po yung gagawin ni Ballpoint Man. Ayan, supportahan po natin si Ballpoint Man. At siyempre po si Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle Vlog. Siyempre naman po si Malo de los Santos na ito nga. Lahat ginagawa ko para lang sa channel ko po dahil sayang naman po ang channel ko. Pero hindi naman ako na umihingi. Sabi nga po dyan ng iba na mahilig ako makisawsaw, wala naman akong views. Hindi naman interest ako sa views talaga. Kung may views ako at magkaroon ng revenue, why not? Maraming salamat. Pero kung wala naman po, hindi ko po yan pagsisiksikan o gumawa lang ng issue para lang po magkaroon ako ng revenue. Hindi po ko yan, hindi po yan ang aking way. At ayaw ko naman kasi po na mambalahura gaya po dito kay Christy Tamayo na kung ano-ano ang sinasabi, sana matutuhanan natin dahil ang alam ko ang mga tangat po dito, yung mga nagko-comment ng hindi maganda sa kapwa, kung ano-ano ang sasabihin at mahilig gumawa ng kwento. Kaya hindi lang nila nakikita kasi dito sa social media dahil pag ikaw gusto mo ang isang tao, bulag ka na at bingi sa katotohanan. Pero dapat tayo maging malawak ang isipan natin, maging neutral lang, hindi yung may paiyak-iyak pa dyan na ganyan, ay OA na yun, overacting na kahit tayong may gusto, sinusuportahan, wag tayong maging OA na may mga paiyak-iyak pa. Yes, I know, noon ako talaga, naiyak talaga ako noon yung dahil sa mga basher, dahil nga noon sa pinagpatawanan tayo, namura tayo, naiyak po tayo doon. Pero ngayon, hindi nyo na po ako mapapaiyak pa. Iiyak lang po ako kapag pamilya ko na po ang may nangyayari. Gaya, naubos na po yung luha ko nang mawala ang tatay ko. Dahil isa sa mga buhay ko na kulang ang magulang ko, ang tatay ko. Ngayon lumalaban ako, nakikiusap ako kay God na sana bigyan pa niya ako ng mahabang buhay dahil may mission pa po ako. Dahil nandiyan pa po ang aking mga kapatid, ang aking nag-iisang magulang. Sana ay mag-umaba pa ang buhay ng aking mama. Yan lang po. Ang lagi kong dasal. Kung ako man ngayon ay tumutulong, iyon po ay kagustuhan ng kalooban ko. Dahil alam ko rin po kung ano po ang tama at mali. Gaya dyan kay Christy Tamayo na ako daw ang yabang ko. Pero sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Ginagawa ko ang makakaya ko. Hindi sa pagyayabang. Ano po? Dahil tayo dito, kita naman natin po kung tayo po ay nagyayabang. Mula nung 2020 until now po, nakatayo pa rin po si Malo de los Santos. Kung may ibibigay ako, may maitutulong ako, yun po ay galing sa sarili kong bulsa. Hindi ako yung sasabihin nyo mayabang. Di ba? Dahil mayroon tayong ipagyayabang. No? Pero ayun ako, hindi ko yan ipinagmamalaki.
mga kapatid. Dahil ako po ay galing din sa mahirap na pamilya. Yun lang po. Sana po tayo po maging mulat ang katotohanan. Maging hindi tayo yung maging bulag, maging bingi. Lagi tayong kailangan malakas ang pandinig at ang mga mata natin, dublihin natin para makita natin ang katotohanan. Diba? Maraming salamat po sa atin lahat at siyempre kapag may alam, hindi tayo po malilinlang. Marami pong salamat. We love you so much. Bye-bye. God bless you po sa ating mga viewers, Team Opo, kay Joel Salcedo, kay Capiso at kay Malo de los Santos at sa Team Opo po, maraming salamat at Rinas Community, thank you so much sa inyo. At sa Solid Beyonce, thank you. At sa Team Guapa, yung solid talaga kay Beyonce, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye, we love you so much.